May mga pagkakamali ka bang dobleng pinagsisihan na tila ba ang lahat ng pagtitika mo ay hindi sapat, kaya't hirap na hirap kang patawarin ng sarili? O marahil may bahagi ng iyong nakaraan na nagparamdam sa iyo na isa ka lamang biktima ng tadhana na parang wala kang kalayaan upang malasap ang tunay na kaligayahan? Sa gitna ng lahat ng bigat na iyan, naisipaalala ni Jesus, huwag kang bumitiw sa pag-asa. Patuloy tayong magdiwang sapagkat ang ating kaligtasan ay malapit na at tiyak. Madayaw, ako si Neren Kitain mula sa Holy Trinity Community in Davao. Tara na sa landas ng pag-asa. Sa ating pagbasa ngayon mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, pinagninilayan natin ang talaan ng lahi ni Jesus. At mapapansin natin ang isang katotohanan. Hindi lahat ng nasa listahan ay may malinis na nakaraan. May mga hindi naging banal, may nagkamali, at bawat isa ay dumaan sa sakit at hirap. Subalit, iyon ang kagandahan ng Diyos. Sa kabila ng anumang kapintasan sa kanilang kasaysayan, ginamit pa rin sila ng Panginoon upang maging daluyan ng ating kaligtasan. Ngayon ay mayroon akong pagsubok na hinaharap. Hindi talaga madaling magpalaki ng mga anak sa panahong ito dahil sa generation gap. Talagang malaki ang aming pagkakaiba. Minsan, nasasaktan nila ako at nasasaktan ko rin sila nang hindi sinasadya. Subalit hindi ako sumusuko at hindi ako bumibitiw sa pag-asang mauunawaan din nila ang aming itinuturo sa kanila. At nawa ay dumating ang araw na malaman nilang kami ay tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. Noong ako ay lumalaki, wala akong naging role model para maging isang mabuting ina. Subalit dahil sa aming community, nagabayan ako upang magnais at makamit ng isang maayos na buhay. Gayon din, ano man ang hirap na dinadala natin ngayon o ano man ang kamalian na nagawa natin noon, tandaan natin, may tagumpay sa ating tapat na pagtitiis. May ganap na kalayaan sa ating pagsisisi at patuloy tayong binibigyan ng Panginoon ng walang hanggang pag-asa para sa tunay na pagbabago at ikalawang pagkakataon. Huwag nating kalimutan, mayroong pagkabuhay na naghihintay pagkatapos ng paghihirap, dusa, kalungkutan, maging ng kamatayan. Ang paggunita natin sa katuparan ng propesiya, ang pagsilang ni Jesus sa sabsaban, ay hindi lang simula. Ito ay katiyakan ng tunay na kagalakan na hatid niya para sa ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya tayo ay mag-alak at magdiwang. Dumating na ang tunay na hari, ang makapangyarihang magpapalaya sa atin mula sa ating mga pighati. Maligayang pagdiriwang ng Pasko sa inyong lahat.